Happy weekend po sa ating lahat. Kaya chill-chill lang po muna tayo, pa-easy-easy lang tayo, pero lagi po tayong mag-iingat. Hindi po natin kasi alam kung ano yung mga evil forces sa ating paligid. So lagi po tayong magdadasal, hingin po natin ng guidance at ang pagbabantay sa atin ng Panginoon Diyos saan man po tayo magpunta. Okay, meron po tayong naririnig dati na videos don't lie. Pero sa panahon ngayon ng AI, hindi na po natin minsan malaman kung alin ang totoo o ang AI. Tulad ng pinalabas na meltdown ni Sara Duterte dyan sa impeachment trial. Noon, napanood natin, live yon. Pero ngayon, parang pinalalabas ng defense team na AI yon, na yun ay spliced, na yun ay altered, yun ay spliced. Pero AI nga ba yon? Pero bago po tayo magpatuloy, meron po akong nabasang chat kanina. Ito po ay walang kinalaman sa topic natin for today. Pero ito po ay may kinalaman dito. Dito po sa snake plant na nasa tabi ko. Kung mapapansin niyo, lagi po akong may green plant sa aking tabi. Wala lang, para lang medyo mabasag yung monotony ng aking background. Pero ito palang snake plant na to ay merong daladalang swerte, lalo na kapag ito ay namulaklak. Hindi ko nga alam na ito pala ay bulaklak ng snake plant. Comment po kasi ni Mama Mimi Shop. Tito Manny, ang ganda ng snake plant mo. Please lang, i-keep mo sa tabi mo kasi namumulaklak. Good luck mo yan. At good yan kasi kakontra niyan ang mga toxic people. At alisin niyan ang toxic. Keep up the good work, sir. Ngayon ko lang po nalaman yan, na ang snake plant pala ay namumulaklak. Actually, meron na nga pong isang bumuka dito na bulaklak nitong snake plant. So, hindi naman siya nagdududa ako dito kay Mama Mimi Shop, pero ginugol ko rin po yan. At ito po ang nabasa ko. Oo, napakaswerte at pinaniniwala ang good luck ang pagmulaklak ng isang snake plant. Sa tradisyon ng Feng Shui at mga lokal na pamahiin, ang pamumulaklak nito ay sumisimbolo sa una, paparating na kasaganaan. Sinyalis ito na malapit nang dumating ang swerte at magandang kapalaran sa iyong tahanan o negosyo. Pangalawa, tagumpay. Ito ay gantimpala sa iyong pagsusumikap o effort at pag-aalaga. Pangatlo, magandang balita. Sinasabing may matagal mo nang hinihiling na matutupad o biyaya na darating. At ang panghuli, pang-apat, positibong enerhiya. Ang bulaklak nito ay naglalabas ng napakabangong amoy, kadalasan sa gabi, na naglilinis ng hindi magandang enerhiya sa paligid. Dahil bihirang mamulaklak ang snake plant, ang pangyayaring ito ay tinuturing na isang pambihira at espesyal na biyaya sa isang plantito o plantita. Maraming salamat sa iyo, Mama Mimi Shop. So, konfirmado na tama ang sinasabi ni Mama Mimi Shop na ito daw ay may dalang good luck. So, kung sanay kayo na pabago-bago ako ng halaman sa tabi ko, medyo ikikip ko muna to for a while hanggang sa mamulaklak yan ang gusto. Okay, enough of the trivia. Ngayon po, may mga video akong papanood sa inyo at sa tingin ko naman, ito ay hindi AI. Unahin ko po itong video ni Attorney Vinluan nung kanyang pinagtanggol si Sara Duterte tungkol dun sa meltdown o dun sa pagbabanta ni Sara Duterte sa ating presidente. Panoorin po natin. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote,
May press con kasi earlier than that. Sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. O yan. Ngayon, ang pagtatanggol ni Binluan dahil daw may banta sa buhay ni Sara Duterte. Although wala naman po tayong narinig na sinabi ni Sara na kaya niya papatayin ay dahil may banta sa buhay niya. Basta ang sinabi niya, pag siya ay pinatay. E paano kung wala namang kinalaman si President Bongbong at biglang, unfortunately, may pumaslang kay Sara Duterte? Automatic ba na si President Bongbong Marcos ang may kasalanan at may gawa nun? Paano kung ibang tao na gustong guluhin itong magulo ng sitwasyon natin ngayon? At ang sinabi ni Sara Duterte kapag siya ay pinatay, wala naman siyang sinasabi na kapag pinatay siya o ang kanyang pamilya. Tapos biglang-bigla sasabihin ni Binluan, yan daw kasi ay Operation Romanov, na kaya lang daw nagbanta si Sara Duterte ay dahil may banta sa kanya at sa pamilya niya. So kung may mga ibang mga DDS na sinasabing hindi totoo yung video, hindi daw sinabi ni Sara Duterte yun, at wala daw kinausap na assassin si Sara Duterte, bakit si Sara mismo ang umamin na meron na siyang nakausap? Ito pong susunod na video, hindi na ganun kagalit si Sara Duterte. Ito po yun. I already asked a person to take revenge against three individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person. Yes. Do that. O di ba? Sasabihin ni Binluan, wala naman daw kinausap na assassin si Sara Duterte. Although dun sa meltdown niya, sinabi niya na huwag kayong mag-alala sa safety ko, something like that, dahil meron na akong nakausap. O hindi pa ba assassin ang tawag doon? O dito sa pangalawang video, nung umamin si Sara Duterte na may kinausap na siyang tao. O hindi ba? Ano yun? So, anong tawag doon sa kinausap ni Sara Duterte? O ngayon, sasabihin ba natin na edited o AI o spliced yung pagme-meltdown ni Sara Duterte? Itong medyo nahimasmasan na si Sara Duterte, inamin niya na talagang may nakausap na siyang tao. AI o hindi? Tulad itong pangatlong video natin, AI pa bang masasabi itong video na to kung saan umamin si Sara Duterte na hindi siya naniniwala sa Diyos? Panoorin po natin. Kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Kaya naman pala, itong si Rodrigo Duterte ay ang lakas ng loob. Tahasan niyang sinabi na God is a stupid God. At marami siyang question tungkol sa creation kay Adam and Eve, yung crucifixion, yung Last Supper. Kulang na lang sabihin niyang hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero sa kanyang pagkukwestiyon dito sa Biblia at sa ating Panginoon Diyos at sa pagtawag na stupid God, lumalabas na hindi siya naniniwala sa Diyos. So, ibig sabihin ba, kung ikukunik mo yung sinabi ni Rodrigo Duterte at itong sinabi ni Sara Duterte, hindi sila naniniwala sa Diyos? Dahil sabi nga ni Sara, kailangan ninyong respetuhin kung ano ang inyong kanya-kanyang paniniwala. Kung ano yung paniniwala mo, re-respetuhin daw niya, pero respetuhin din siya na kung ikaw ay naniniwala sa Diyos at siya ay hindi, dapat respetuhin niya. Ganyan din po tayo rito. Sa mga viewers ko at subscribers, siguradong aayon sila sa akin dahil mga pro-BBM kami. Tapos meron pong manakanakang mga nagko-comment sa akin na mga DDS. Hindi ko po binablock, hindi ko po dinidelete yung kanilang mga chat o yung kanilang mga comment dahil respetuhan yan . Huwag lang kayong mag-umpisang magmura o manlait o mamersonal. Siguradong auto-block po yan. Pero hanggat kayo nagre-respetuhan, you are free to express yourself. Tama po. Magrespetuhan tayo ng ating paniniwala. So, kung ikaw o tayo naniniwala sa Diyos at si Sara Duterte ay hindi, so be it. So, ang panghuling video natin, natandaan niyo yung unang video na sinabi ni Binluan na yung Operation Romanov ay para lipulin ang pamilya ni Sara Duterte. Pero salamat sa social media, may lumabas pong video ni Baste Duterte kung saan siya ang unang nagbanggit
ng Operation Romanov. Pakinggan po natin. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Nung binanggit ni Baste Duterte yung Operation Romanov, ng interpretasyon ng nakararami ay pagbabanta sa pamilya ni President Bongbong Marcos. Ngayon, sinasabi na naman ng ibang DDS na mali na naman daw yung interpretation. Hindi daw ganoon ang ibig sabihin ni Baste Duterte. So, ang ibig sabihin hindi naman daw pinagbabantaan ang buhay ni President Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya. Sinasabi lang daw na mag-ingat at baka matulad sa pamilyang Romanov. So, kung walang pagbabanta si Baste Duterte, ano tong video napanood ng marami tungkol kay President Bongbong Marcos? Ano daw ang gusto ni Baste Duterte? Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. You can eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! See? Ang kailangan daw niya, ang gusto niya, ay ang ulo ni Bongbong Marcos. So, paano tayo ngayon maniniwala na talagang hindi nagbanta si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos samantalang nasa pamilya na yata ng mga Duterte ang pagbabanta? Again, kanya-kanya po ng interpretasyon yan. Kung sa inyo hindi pagbabanta itong ginagawa ng pamilya Duterte, so be it. Pero para sa akin, at alam ko para sa nakararami, yan po ay grave threats. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.